Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. O, lalayo muna tayo sa immigration policy, ha? Total, itong si Attorney Jake natin, maliban sa maalam siya sa immigration law, marami din siyang alam sa family law dito sa Canada. And I asked him no if he can talk about this because guys, for those who might be unaware, meron pa akong isang YouTube channel with two other Filipino content creators on YouTube, ano. Napag-usapan namin sa isang episode namin recently yung kulturang Pinoy abroad, here in Canada. Ano ang binibitbit ninyo? Ano ang pinapasa ninyo sa inyong mga anak? Ganyan. At isa sa mga napag-usapan doon, yung pagdidisiplina sa bata. Okay, pumasok na yung mga tanong, paano ba yan? Kayo ba, do you practice, ang tawag dyan, corporal punishment, no, Attorney Jake? Yung Yeah. papaluin mo yung anak mo, yung ganyan. Ang siyempre batas dito sa Canada ay iba patungkol sa bagay na yan. Ayan. Welcome back, Attorney Jake Aguilar of Magandang JCA hapon. Law Office. JCA Law Office is in Toronto, guys. Okay. Although he can help you out anywhere you are in Canada. Hindi ko pala napalitan yung title ko. Ano ba yan? Anyway, sige, hahabol ko yan. Attorney Jake, madalas sinasabi, no, nako, bawal magpalo ng bata, ng mga anak ninyo dito sa Canada. Sa school pa lang daw, tinuturuan na yung mga yan of their rights, no, kahit mga Dapat bata lang. pa. Dapat Na lang. parang, your parents cannot hurt you, okay? If you do something bad, they cannot spank you, yung mga ganyan. Ano ba talaga ang katotohanan dyan, Attorney Jake? Okay. Ano ba mangyayari pag halimbawa, talagang hindi mapigilan ni mami o ni daddy na kurot, okay, napalo sa puwet at sinumbong, ano bang mangyayari? Okay, sige, go ahead. So, yeah, unang-una mahigpit ang Canada sa ganyan. Anything physical, anything na nakakasakit, pwedeng ma-consider din na assault kasi, and then you will be facing a charge. And dito, kahit nga maliit na bagay, pag naharap ka sa kasong ganun, well, kailangan mong i-resolve din yon. Hindi yung basta-basta na areglo. May process for that. May criminal process for that. And yung sentence, siyempre, depende naman nga din sa gravity nung ginawa, yung nung pananakit, nung assault. Pero ano na lang, kumbaga as a general tip, iwasan natin na manakit ng physical sa kahit kanino, bata man o matanda, kasama man natin sa bahay, anak man natin or hindi, as much as possible. Iiwasan natin yung anything physical. Pero yung somehow, siyempre Pilipino tayo, dala-dala natin. Ang dami, marami talagang ganun. Yung nakasanayan natin, nakalakihan natin na paraan nga, pang-disiplina sa mga bata. Yung nabanggit mo yan, pangungurot. Mga ganyang bagay. Pwede pa rin. Marami tayong actually kilalang ganyan na yun. Pagdating dito, akala nila okay lang yung ganon. Pero, yun naman, depende kasi may mga range din kasi yan eh. So kung yung nabanggit mo, kurot, kung wala namang pantal, baka okay lang, or anyway, at least madedepensahan mo pa naman siya. Pero yung isumbong ka ng anak mo, wala ka na magagawa doon. Pag nagsumbong yun, sinabi niya sa teacher niya, no, kinurot ako ng nanay ko or ng tatay ko. Oo. Siyempre, magiging issue yun. Baka may patawag ka at baka may pumunta rin police. I don't know kung hanggang saan naabot yun. Yun nga, pwede ma-charge. Harapin mo yun kung ano man ang mangyari doon. Okay. Meron na bang lumapit sa iyo na ganyan ng kaso, Attorney Jake? Sa bata, hindi pa. Pero ang madalas yung away ng mag-asawa. Okay. And usually nga din kasi siyempre pag bago dito sa Canada, unang-una stressful nga naman din. Totoo naman yun kasi maraming adjustments. Plus yung ganung nga mentality na yung lalaki, siya yung dominant. Sa Philippines kasi di ba yung culture natin ganun eh. Yung dominant, yung lalaki, haligi ng tahanan, sabi nga ganun. Dito, hindi eh. Equal kayo eh. Babae, lalaki pa rin dito eh. Parang ganun. So, hindi mo pwedeng i-exert yung yung dominance mo. Especially in a physical way. So, kung nag-away kayo at nasampal mo ng konti, kahit sabihin natin hindi masakit, pero kung tumama sa pisngi niya, kahit hindi nagmarka, assault na ang tawag doon.
Oo. Puwede ka ng, isumbong ng asawa mo at puwede kang ma-charge. Yun nga, harapin mo yung kaso na yun. May Mhm. mga paraan ka naman do'n puwede kang dito kasi mayroong tinatawag na discharge na Mhm. idi-discharge ka. Ibig sabihin nun, guilty ka, pero sige parang pagbibigyan ka, may second chance ka pa. Hindi ka bibigyan ng criminal record, pero guilty ka, parang I gano'n. see. May gano'n dito Oh, sa kanila. Pero anyway, hinarap mo yung kaso, di ba? yeah. Okay. So balik tayo dito guys sa pagdidisiplina sa anak. Narinig niyo yung kanina may binanggit si Attorney Jake ano. Kunyari, nakurot, pero walang marka, walang pantal, sabi ni Attorney Jake. Alam niyo may basihan yung sinasabi ni Attorney Jake sa criminal law ng Canada. Let me put it up. Okay? Ito pala, sorry. This one. Section 43 of the Criminal Code. Sabi dito, every school teacher, parent, or person standing in place of a parent is justified in using force by way of correction toward a pupil or a child, as the case may be, who is under his care, if the force does not exceed what is reasonable under the circumstances. Now, guys, ito namang next kong isa-share in relation to that, okay, Section 43, meron actually sa Department of Justice website to ng Canada, official to guys ha, talking about child discipline. There is one part here, yan, ito, talking about Section 43, yung binasa ko kanina, at meron ditong parang guidelines based on a Supreme Court ruling or a case sa Supreme Court. Ito, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law versus Canada. Ito ang guidelines kung ano ang pwede. Okay? It's may detailed na rin. For example, physical punishment cannot be used on children younger than 2 years old or older than 12 years old. Bawal ka gumamit ng physical punishment. Ayan, cannot be used on a child in anger, kung galit ka, or in retaliation for something a child did. Okay? O ito, objects such as belts, rulers, must never be used on a child, and a child must never be hit or slapped on the face or head. Aba, may ganun pa. Never slap on the face or head. Ito pa. Pwede ka raw gumamit ng corrective force. Basta minor or transitory and trifling in nature. For example, spanking or slapping a child hard enough that it leaves a mark or bruise would not be considered transitory and trifling and would not be reasonable. Ito yung sinasabi mo kanina, Attorney Jake. Ano ba tong kapag pwede daw basta transitory or trifling? What does that mean? Yun nga subject to interpretation pa din yan. So, kumbaga lang, yung pinakamababang threshold nga siguro na may imagine natin na physical siya, kahit papaano nasaktan yung bata, pero yun nga minor nun as described here, transitory trifling. Maliit na bagay, kumbaga napakaliit. And then as you can see nga kanina medyo ang daming condition, di ba? Ang daming condition, dapat daw pag below 2 hindi pwede. Pag matatandaan mo pa ba yung mga ganyan? After 12 years old, hindi na rin pwede. Ang daming hindi pwede sa mukha. And then hindi pwedeng gumamit ng belt. Ang daming hindi pwede. So kaya kung ako sa inyo, anything physical, wag na lang. Pag may nagmarka, hindi rin pwede. So anything, kahit ka trifling pa, if you think it's even trifling or what, wag na lang. Ganun din lang eh. Kasi yung mga yan, subject to interpretation pa yan. In the end, may problema pa rin kayo, di ba? Kumbaga may pananagutan pa rin kayo, may haharapin pa rin kayo. So, better just forget about it. Kumbaga, medyo burahin nyo na sa isipan nyo na pwede kayong manakit, like physically, to anyone, bata man o hindi.
Mhm. Verbal, okay pa. Pero 'pag dumating sa physical 'yan, andun na yung Ay, boundary. verbal bawal din yata yun, siyempre may verbal Bawal abuse din, din, pero I attorney. mean, ibang level na kasi 'pag physical talagang iba na siya, eh, iba na yung tingin natin dun. Alright. So yun nga, even if under this, clause 43, may certain pa na ina-allow sila, I would suggest na isipin mo na lang wala yun. Oo, Kasi otherwise ang dami mong iisipin mo lahat ng conditions na 'to, of gagawin mo pa ba? Wag na. Just sabihin mo na oh, lang sa sarili mo, wag mong pagbuhatan ng kamay ang kahit sino, galit ka man o hindi, bata man, matanda, wag. oo, okey. Ito, thank you kay, AI. Sabi ko, ano ba 'tong trifling punishment? Okay, sabi dito basta refers to minor, temporary, corrective physical force used by a parent to discipline a child which does not cause injury or Ay, harm or or mark degradation. or Ayun bruise. ano. Pero ito na nga, Attorney Jake, sabi mo siyempre iwasan na lang para wala ng problema, wala ka ng haharapin kahit anong Para hindi ka na kaso. mag-isip. Oo. Paano nga nangyari na, Attorney Jake, hindi rin mapigilan, natiyempuhan din ang init ng ulo ni mommy at ni daddy 'no, talagang yun ang paniniwala nila, eh. May Um, good news naman diyan. what happens ba 'no, I've not heard of any stories, sa totoo lang, ilagay niyo sa comment section guys kung meron kayong experience, baka kaibigan ninyo, kakilala. Paano kung sinumbong? Ano bang Hmm, haharapin? What will happen to the child? Will they take the child away? Kunyari kurot, gano'n. correct. Not necessarily. So, ang good news naman diyan, ang worst case scenario na naiisip ko, which is ito, malayong-malayo na din ito. Unang-una nga may charge ka, tapos haharapin mo yung charge and then baka magkaroon ka ng criminal record. Although yung mga trifling nga o tsaka one time occasion lang, kumbaga na hindi mo lang napigilan yung sarili mo, puwede pa yun. Most likely nga ang sentence sa'yo nun is discharge. 'Yun, Meaning guilty ka dun sa offense na yun, yes, guilty ka, pero hindi ka makukulong. Hindi ka okey. rin magkakaroon ng criminal record. Parang binigyan ka ng second chance kasi nga siguro isa na rin dun sa defense nga is, bago ka dito sa Canada and dala-dala mo yung, mentality na hindi allowed dito sa Canada 'no, yung pananakit. Gano'n. So ang good news diyan malamang is malalagpasan mo 'yan, hindi ka magkakaroon ng criminal record. Pero yun nga, pagdadaanan mo pa rin siya. Yun yung Oo, it's part of it, eh, it's part of the lesson na gustong ipakita sa'yo ng gobyerno na seryoso ang gobyerno dito sa mga ganyan. Para sa mm, kanila hindi yan maliit na bagay. Paglalaanan nila yan ng panahon, kumbaga yung judge, yung crown attorney magtatrabaho para i-resolve yang kaso na yan para sa'yo, para magtangka ka din. Kumbaga o pagdadaanan mo yung proseso. But at the end of it, yun nga, part ng lesson, okay okay ka in the sense na wala kang magiging criminal record, hindi ka rin makukulong. Yung anak mo din, hindi naman necessarily na aalisin na sa'yo. So, depende rin yun. May mga caseworker din dyan na mag-iimbestiga na kailangan ba talaga itong bata ilayo sa'yo? Threat ka ba sa bata? Or yun nga, yun lang yung form of discipline mo na kinalakihan mo. Kumbaga, mahal mo naman yung bata. Which is tayo mga magulang, gano'n, di ba? Mahal mo oo, naman. Kaya ka nga, yun sabi sa atin ng mga bata tayo, kaya kita napalo kasi mahal kita. yeah, oo nga, oo. So, tinitingnan din yan. So, kung totoo naman yun na gano'n nga, na kailangan lang ng education ng magulang na, "O yan, hindi yan puwede dito sa Canada," yung mga ganyan. Puwede naman. So, hindi necessarily na yung bata ilalayo sa'yo. Medyo Okey. extreme na din yun. Yeah. Guys, obviously yung discussion natin, iba ito sa kung talagang nambubugbog kayo Oo, ng iba yun. naku Ibang usapan. wag ganyan. Talagang sana makulong kayo kung gano'n, Yeah, wag gano'n. ibang Oh usapan my yan. gosh. Oo, that is not what we are talking about here. Exactly, exactly. Ito Okay. yung Kasi mga usually, mindset. Attorney J, oo, palo, discipline, ganyan 'no. Um, tawag dito kasi madalas 'no, Attorney Jake, yung mga Yeah, parents kapag nagkukuwentuhan lang ano, ah, ah yung mga bata daw malalakas ang loob, yung mga anak 'no. You know, hmm. I will call 911 if you spank me. Yung mga I will call 911 if you spank me. Siyempre ang sagot daw ng ibang mga parents, go ahead. You know, call them. They will take you Tawag nga, away from me. Di ba? tumawag nga. Do you want another mama? Do you want another papa? Sige, ganyan ang sagutan 'no, Ah, usually. Pero guys, ayun na nga. Una sa lahat, if you end up in that situation, it's just gonna be medyo a hassle to go through. Pero according to Attorney Jake, oo. Hassle Hindi siya. naman hindi naman sa
yun talaga ang mangyayari na maghihiwalay kayo ng And one more anak thing niyo. lang gusto kong idagdag diyan, kung kailangan mo mag-hire ng lawyer siyempre babayaran mo 'yun. Oo. So, ano din 'yun, masakit din sa bulsa 'yun kasi magbabayad ka. So, part ng lesson mo 'yun. Yan, oo. Nakalimutan ko pala i-share 'to, Attorney Jake, dun sa pinakita ko kanina. Wait, let me put this up. Mhm. Still on the website ng Department of Justice, meron talaga ditong Could paragrafo, be illegal, is spanking illegal? depende sa ano, eh. Oo, nakasulat dito, spanking is a form of physical punishment that some parents use on children Yeah. and depending on the circumstances could be illegal. So not totally illegal, not illegal at all times, ibig sabihin. Exactly, gano'n naman talaga. Oo, yun na nga tulad ng sinabi natin, okay? Hindi siya magiging criminal offense kung susundan mo daw yung guidelines. Yun yung binabasa natin kanina. However, in some circumstances, spanking could still be considered child abuse. Mhm. Ito pala, no, under provincial and territorial laws and could lead to action taken by child protection authorities. So alamin nyo din pala ng mga local provincial laws about this. Okay? So meron palang ganun, Attorney Jake, pwede palang magkaroon ng Per sarili. province puwede sila mag-enact ng sarili nilang law. Oo. Pero ang advocacy ng Government of Canada is raising awareness that spanking is not an effective way to manage a child's behavior. And it can be harmful, obviously, no? Yeah. Yan. Okay. But, I think, nasagot na natin yung tanong, ano ba mangyayari kapag pinalo mo at sinumbong ka? So, yun. Okay. But I'm not advocating for it, ha? Huwag niyong i-misinterpret itong episode na to na ganun. Okay? But that is just to satisfy, I'm sure, yung curiosity ng ilan tungkol sa issue na ito. As always, Attorney Jake Aguilar, maraming salamat, guys. Salamat din, Ina. Yung email po ni Attorney Jake ang gumagapang dyan sa baba. Okay? You can also consult with him on family-related matters. Okay? Thank you, guys. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye! Bye-bye.